Hey mga brods, pagkatapos nga matalo ng SMB sa NLEX Road Warriors, gusto na rin nilang palitan ito pong si Quincy Miller. At gusto nilang ibalik mga brods ito pong nagpakampiyon lang naman sa SMB dati. Taong 2019 Commissioner's Cup, walang iba kung hindi ito pong si Chris McCullough. Yes mga brods, alam ko ilang beses na rin natin itong nabalita. Siguro lampas 10 na rin. Pero sa ngayon parang napapalapit ito pong si Chris McCullough sa kanyang pagbalik dito po sa SMB dahil siya lang naman ang may lisensya talaga na kayang palitan ito pong si Quincy Miller pagkatapos na itong pagkampyonin ang SMB taong 2019. Hindi na nasundan yun mga kabrods nung ito pong si McCullough ay na-injured ng ACL sa kanyang paglalaro sa Taiwan. Kaya nga ngayon, healthy na si Chris McCullough at isa pa dito, dapat na talagang i-take advantage ng SMB ito. Bakit? Dahil ang huling pinaglaruan ni Chris McCullough ay yung Formosa Taishan Dreamers sa Taiwan and mag-e-expired na siya this year mga kabrods. 2023 to 2024 lang ang kanyang kontrata dyan. Kaya ngayon dapat maging mautak na rin ng SMB kaysa naman kung sino-sinong import na naman ang kanilang kukunin. So wake up call na yun yung pagkatalo nila sa NLEX Road Warriors. Sana naman siguro magising na ang SMB dahil sa 19 na kalamangan natalo pa sila ng NLEX Road Warriors ni Robert Bolick sa 4th quarter. Sabi nga nila, it's either yung import, coach, or locals ang may problema talaga dito sa SMB. Pero ngayon, siguro nga mas madadagdagan ng puwersa ng SMB kung si McCullough ang kanilang kukunin. Pusong Pinoy din itong si McCullough mga kabrods. Gusto pa nga nitong magpa-naturalize import, di ba? Sa atin sa Gilas, Pilipinas. So parang ito talaga yung sumusunod sa yapak ni Justin Brownlee. At ito pa, mas matangkad, mas batang Justin Brownlee ito mga kabrod. So hindi naman niya mapapakampiyon ng SMB ng 2019 kung hindi siya magaling, di ba? Well, former NBA player lang din naman ito pong si McCullough. Kaya ganyan siya kalakas sa mga kabrod. Skill set pa lang na ito, panalong-panalo na. Kaya hindi ko nga maintindihan ba't hindi pa ito kinukuha ng kahit anong PBA teams sa PBA. Siguro nga under contract pa talaga siya sa Taiwan that time. Pero ngayong pa-expired na, malay natin ito na yung best chance and best time na ibalik nila si McCullough sa SMB. Lalo na't nagkanda-gulo-gulo na ang sistema this season ngayon sa Beermen. Well, ang daming ways kasi na pwedeng matulungan ni McCullough ang SMB. Pagdating pa lang sa scoring, panalong-panalo na kayo kay McCullough mga kabrods. And sa defense, sa height niyang 6'9", sa haba ng galamay niya ay talagang marami itong madedepensahan mga kabrods. Kahit mas malaki pa sa kanya dahil athletic at mataas tumalon ito pong si McCullough. Kaya dapat pag-isipan na ito ng SMB mga kabrods dahil para sa akin may chance na namang magkampiyon ng SMB kung sakaling si McCullough ay ibalik nila dahil mas better na lineup na ngayon and ito pa, mas batang lineup na ang mahawakan ngayon ni Chris McCullough ngayon sa Beermen ngayon 2024. Biruin nyo yan mga brods, 5 years na rin ang nakakalipas nung huling naglaro dito si McCullough. So huli na nga rin niya yung SGA yung Strong Group Athletics. Biruin nyo, Pinas din yan kaya hindi malabong bumalik ito ulit ng Pinas. Pero sa PBA naman, ito pong si McCullough. Kaya ikaw mga bros, tingin nyo ba panahon na ba at habang maaga pa dapat na bang palitan si Quincy Miller ni Chris McCullough, ang former champion import ng SMB? So dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga kabrods. Alam ko na balita ko na rin to Ito pong kay Terence Romeo. As of now kasi, hindi pa rin naglalaro ito pong si TR7 sa Terra Firma Jeep. Ang tagal ko na nga rin itong hinihintay. Maski nga yung Vic Manuel, ang saya-saya na ngayon na naglalaro sa Terra Firma. Pero si Terence Romeo, simulat nung na-trade ito sa Terra Firma Jeep, hindi pa naglalaro mga brods. Hindi rin natin alam kung may injury ba ito or nagdadahilan. At ito, may nakita rin tayo sa isa mga reports natin, maski sa mga FB pages mga brods. Sabi nga nila, ito pong si Terence Romeo, hindi nga muna pinaglalaro ito ng Terra Firma Jeep at nire-reserba ang kanyang value dahil nga iti-trade na naman ito mga kabrods. Di ba nga una ko nang nabalita dati na itong kay TR7 din nung na-trade siya sa Terra Firma Jeep ay request niya pala yon kay Boss Alf Francis Chua para
syempre mga brods, para ma-trade ito sa Barangay Ginebra San Miguel dahil gusto nga rin ni TR7 nga daw na mapunta ng Ginebra. Well, isa rin naman ito sa mga malapit na chance mga kabrods. Bakit? Dahil kung matatandaan nyo, at sinabi ko na rin ito noon na ito pong si Coach Tim Cone nung nahawakan ng Gilas Pilipinas taong 2023 sa FIBA Asia Championship natin mga kabrods, ang kinuha niya, ito pong sina Romeo and Calvin Abueva. Gustong gusto niya si Romeo noon mga kabrods. Kaya doon pa lang makikita nyo na may interest ito pong sina Coach Tim Cone dito kay TR7. So alam natin na nasa Terra Firma Geppetto at ito mga kabrods, sabi nila dadaan lang talaga ito ng Terra Firma dahil itong si Terence Romeo ay nasa pudar ito ng farm teams mga kabrods. Lalong-lalo na itong Terra Firma, ilang number 1 pick na ba ang nabitawan nila? Diba mga brods? How much more ito pong si Terence Romeo na former scoring champion naman. Alam kong bibigay at bibigay din nila ito mga kabrods hanggat gusto ng Barangay Ginebra. Well, sa Ginebra naman, may point din naman sila kung gusto nila si Terence Romeo. Dahil isa na ron, yung ito pong pag-alis na ni LA Tenorio sa Ginebra dahil ilang season na lang, mag-goodbye na rin ito sa Ginebra fans. Kaya gusto nila may kapalitan at papalit na LA Tenorio na sa kanilang lineup which is kay Terence Romeo nila ito nakikita mga kabrods. Diba dati magkaaway yung Terence Romeo and LA Tenorio nung panahong nasa Global Port pa si TR7, pero ngayon matalik na kaibigan at kuya-kuyahan na rin ni Romeo ito pong si Tenorio at naging close pa sila lalo nung Gilas Pilipinas dito sa FIBA Asia Championship last year nung nakikipag-ensayo ito pong si Terence Romeo kina Coach Tim Cone and isa sa mga assistant din niya dati ito pong si LA Tenorio. Kaya mga kabrods, siguro ganun yung nangyari. Kaya diba ang daming nagulat ng mga SMB fans at lahat-lahat ng pwedeng i-trade ng SMB si Terence Romeo pa. Kaya medyo dito naging tricky ito pong mga pag-trade ng SMB ngayon. Kaya malay natin at totoo nga na baka dumaan lang talaga ito ng jeep tapos tsaka ito tatagay ng hard drinks mga kabrods like etong Ginebra San Miguel or Gin Bilog, diba sabi nila? Well, kung mapunta naman kasi ito ng Gin Bilog scoring, ang pinaka mayambag doon ni Terence Romeo mga kabrods. Isa na rin din kasi yung minsan inconsistent ito pong mga Ginebra guards. Minsan maalat sina RJ Abarrientos, alam natin yan. Sina Scotty, minsan maalat din. Kaya itong kay Terence Romeo, alam ko matutulungan niya. Ito pong point guard position ng Ginebra and former scoring champion at isa pa dito mga kabrods, isa rin siya sa mga highest scorer ng SMB last season. Kaya doon tayo nagulat, biglang trade ng SMB knowing na siya lang naman talagang isa sa mga scorer nila last season mga kabrods. Kaya yung pala ay dadaan lang pala ng Terra Firma Job. Kaya ito ngayon, di pa siya pinaglalaro. Kaya ikaw mga brods, sa tingin nyo ba, babagay ba yung isang Terence Romeo sa Ginebra? Kaya komento mo naman po yung dito mga brods at isa natin yan. Salamat po sa panonood mga brods. This is our rated highlights yun lang. I'm out.